Nais ko pong basahin ang title ngayong araw na ito. Ang title po natin, In Christ, I am chosen for God's glory. In Christ, I am chosen for God's glory. Pwede po nating i-personal sa Tagalog, sabihin po natin sa ating sarili, ako ay pinili, ulitin po natin, ako ay pinili upang magbigay ng kaluguran sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi sa kaliwa sa kanan, ikaw ay pinili upang magbigay ng kaluguran sa Diyos. Amen po? Ito po yung purpose ng Diyos kung bakit ikaw at ako ay kanyang pinili. Lagi po nating naririnig na ang Book of Acts ay hindi pa tapos. Hindi pa tapos na sulat. Bakit? Sabihin mo sa katabi mo, sapagkat ipinagpapatuloy mo pa ang Book of Acts. Sa ating kapanahunan, ikaw ngayon ang nagpapatuloy na gawin ang mission na inumpisahan po ng Panginoong Yesus dito sa lupa upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sapagkat ang nais ng Diyos bago sa kanyang pangalawang pagbabalik ay maipahayag ang salita ng Diyos hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Minsan po ay napag-usapan po namin sa Bible study sa Pultelo ay ang lagi po nating naririnig na kapag may namatay na mabait, bakit siya pa ang namatay, ang bait-bait niya, di ba? Lagi natin yung tapos, hindi lang tayo kontento sa sinabi natin, may kadugtong pa doon. Bakit hindi na lang siya, nagtuturo pa tayong ganyan? Bakit hindi na lang siya? Iyan sama-sama niya para mabawasan ng masamang tao dito sa daigdig. Tignan niyo po ang pagmamahal natin ng mga tao. Compare sa love of God. Kasi ayaw natin na may makatabing masamang tao. Gusto natin ay, pwede ba yun na sana, Lord, lahat na lang ng makasama ko mababait lahat para ikaw laging nakangiti. Diba? Pero, kung iisipin po natin yung ating pagmamahal sa kapwa-tao ay hindi po ganon, hindi natin maarok ang pag-ibig ng Diyos sapagkat kinuha yung mabait na tao kasi baka dumating ang problema, mag-backslide pa siya. Manlamig siya sa kanyang pananampalataya. Kaya secured na ang kanyang salvation. Pero bakit yung masama ay kahit ang edad niya ay matanda na, hindi ba kinukuha ni Lord? Diba? Kasi binibigyan ng chance na magbago. Kaya instead na ipag-pray nyo na kuhanin na siya ni Lord, ipag-pray nyo na magbago na siya. Amen po? Kasi po, mas mahalaga sa Diyos dahil dito po sa lupa, panandalian lang ang paghihirap. Doon po sa kabilang buhay, doon po ay eternal ang paghihirap doon sa impyerno. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya sa buhay po natin, ikaw at ako ay pinili ng Diyos for a mission. Pero alam ba natin na may mission tayo? Amen po. Ang sarap nga naman na sabi mo sa Lord, ang dami ko nang ang problema. Poproblemahin ko pa ang iba. Di ba? Instead na lang na ikaw ay ilabas mo yung ice cream sa freezer, ikaw ay magtalya ng pruta kasi ang init-init. Mamaya mag-ring ang cellphone mo, tapos iyak ng iyak yung nasa kabilang linya. Alam ka namang sabihin mo, sis, bukas ka na lang tumawag kasi mas prefer mong kumain ng ice cream. Diba? Pero, alam nyo ba na kapag may tumawag sa'yo na magpa-counsel,
Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin sa tao na tumawag kayo sa akin, magka-counseling ako. Hindi naman tatawag ang tao. Kung hindi nakikita ito sa buhay mo na sumasa iyo ang Espiritu ng Diyos, na kapag ikaw ay hiningan ng counsel, alam niya na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Amen po? Kaya, tayo po na mga tao, tayo po higit sa lahat na mga Christian, ay, ang sabi po dito, gusto ko pong basahin sa 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. Ano po ang nakasulat dito? Ang sabi po, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Kaya, ikaw at ako, pinili, tinawag ng Diyos through God's grace. Sa grace lang po ng Lord. At lalo na ma-appreciate natin na pinili, tinawag tayo ng Diyos nung moments na nasa kadiliman po tayo. Nung moments na halos hindi na natin alam ang ating gagawin at halos iniwan na tayo ng lahat ng mga tao na nagmamahal sa atin at wala na po tayong makapitan kundi ang Diyos. At doon, yung heart po natin, kapag wala na tayong mabalingan, matawag, makausap, ano pong nangyayari? Nagiging last source ang Diyos. At doon ay kapag natuto na tayo na tumawag sa Diyos na kailangan kita, O God, at nandoon yung pag-response ng Diyos na mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. Pero hindi po ibig sabihin na doon ka lang tinawag ng Diyos, matagal ka na niyang tinatawag. Sabihin mo sa katabi mo, matagal ka na niyang tinatawag. Diba? Pero, ano pong nangyari? Nagbibingi-bingihan. Ayan. Iisa po ang sagot natin. Kasi po bakit? Bakit tayo nagbibingi-bingihan? Kasi po masarap i-enjoy ang buhay na wala po tayong obligation, responsibility, and we are not accountable sa salita po ng Diyos. Pero, makita po natin, balikan po natin ang ating binasa sapagkat today ay mayroon pong celebration na ginagawa sapagkat this Sunday today is Pentecost Sunday. Pag-alala po ng Pentecost, nung last po ng ginanap ang Easter Sunday ay doon po sa Bible, bago nangyari po yung Pentecost ay after po ng ascending ay 50 days. Kaya today po ay inaalala. At gusto ko po ngayong araw na ito ay maalala at maunawaan natin mula nang pinili, tinawag ng Panginoong Yesus ang mga disciples at kailan sila naging effective na maglingkod sa Diyos powerfully. Mayroon pong tawag dito yung process na nangyari. Kaya dito po ay pinili, tinawag, maalala po natin ang Panginoong Yesus ay na-receive niya ang baptism of the Holy Spirit at the age of 30. At nag-earthly ministry siya
according po sa Biblia ay more than 3 years o 3 years and a half. So, after po na na-receive niya yung baptism of the Holy Spirit, ang Panginoong Jesus, kasi po ang sabi ng Biblia, Jesus is 100% man and 100% God. Okay po? So, nung na-receive na po niya ang baptism of the Holy Spirit, ano pong nangyari kay Jesus? Doon na po siya nagsimula na mag-earthly ministry. Hindi po yung before ng 29. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may itinakda ang Diyos sa iyong buhay. Diba? Kasi doon po at the age of 30, na-receive niya ang baptism after po ng baptism of water. Tandaan po natin, maunawaan natin, after ng baptism of water baptism, na-receive niya ang baptism of the Holy Spirit. After po na na-receive niya ang baptism of the Holy Spirit, siya po ay nag-fasting ng 40 days, 40 nights, at doon tinempt po siya ng kaaway. Nagsimula ang spiritual battle ni Jesus nung kanyang magsimula na po siya ng spiritual ministry. Kaya kapag wala tayong ginagawa, ang kaaway, akala natin ay, para bang akala natin, praise God, hindi ako ginagalaw ng kaaway. Bakit nga naman tayo gagalawin? Wala tayong ginagawa. Di ba? Wala tayong ginagawa. Kaya that's why, kasi nasulat sa Bible, nagsimula si Satan na galawin si Jesus nung siya nag-fasting na. Kasi nandun na yung power of the Holy Spirit. Kaya doon po, nung na-receive na niya ang baptism of the Holy Spirit, siya na po ay nagsimula na magpagaling ng may sakit karamdaman, nagsimula na deliverance ng mga may tanikala ng kaaway, pinalalaya sa mga masamang espiritu at tinawag ang 12 disciples.